Ang sinasabi dito ng presidente, the former president, the former president, is that there will be no peace if you do not interfere. The people are harmed. The people are in danger. Kasi after opposing this, if hindi silang gagawa, the people will oppose. Sinabi niya yon, lalabas tayo sa kalye. So the people will oppose. Once we are out there, we know that the state can always get the idea to try to quell that. Even if it's a peaceful protest, even if it is our right, even if it is a petition for redress of grievances as guaranteed by the Bill of Rights, the state might act or state forces might act. So we should not bring it to the point where the people must need to be protected. They can manifest or express or reiterate that they are here to serve their primary mandate to protect the people. Pag nag-constitutional change, sasabihin niyo sa amin, biglang mababago tong liquidation by certification. Ano to? Ano yan? Ano kayo? Snake oil salesman? Mga baliw, mga puta. O ikaw na, Trix, magsalita, naluloko na ako. Hi, Attorney Trix. Hi. Ano yung Trix po? Gising pa siya. Ano yung chika? Nasa Davao ka po? Wala, andito ako sa Metro Manila. Sa bahay ako. Ayan. Wala, paano mo mamamonitor yan? Mas masarap mag-monitor online pag si Duterte nagsasalita. True. Attorney Trix, clearly sinabi na ni PRRD na PBBM was on narco list. Sinabi niya, we have a president na bangag. We have an addict president. Bongbong bangag. Ayan. So, you cannot get any clearer than that. Sa akin kasi that's an aside. It wasn't the primary purpose of his talk. Ang primary purpose niya was to raise the alarm about charter change. Kasi this kind of charter change is brought about through fraud. Sabi nga niya, estapa yan eh. Nililin lang niya yung taong bayan. And I am holding on to the one particular aspect na sinabi niya that we have been talking about for a long time. There has been no information campaign. Nililin lang, you did not bother to educate the people, niloloko niyo ang taong bayan. Nagpapapirma lang sila. And yun nga, that's our question. Where is the debate? Nagmamadali yung mga ito. And nobody has told the people that what Congress really wants, what the Speaker really wants, is to expand the powers of Congress so they can dictate what reforms or what changes they're going to make in the Constitution. And as it turns out, there's information to indicate na yung changes na yun ay term extensions of sitting officials. So, yun yung danger. He's raising that as a danger. Iniraise niya yung issues about possible former drug use only as an indication of the character of the people who are sitting in office. Pero ang imminent danger dito, yung pinipilit nila yung pagbabago sa saligang batas. Binanggit pa nga ng presidente, he was on his way to saying it na ang daming problema. And then he talks about bakit dangerous itong pagbabago. Kasi ipipilit nila parliamentary. May impormasyon na siya na yun ang purpose ng pagbabago dito. At kapag parliamentary, walang direct vote ang taong bayan dun sa magiging pangulo o magiging leader. Ang boto ay para sa mga representante, yung mga representante ang boboto kung sinong prime minister. May preview na tayo niyan. Ang preview niyan is itong House of Representatives. Hindi natin binoto si Martin Romualdez mamuno sa Kongreso. Ang bumoto sa kanya, mga kapwa-kongresista. At kung i-extend natin yan, gagawin natin parliamentary, forever lang posibleng umupo yan until he has to turn it over into, according to the rumor, turn it over to Sandro. Diba? Ang danger, sinasabi ng Pangulo dito, former President dito, is the loss of representation, the loss of mobility, and the loss of any opportunity for the rest of us na makaahon dito. Kasi kung gahaman sila sa power, gahaman sila with everything else. They will not give us any opportunities. Kasi di ba yan ang definition ng poverty, the loss of choice. So, wala tayong choice sa mga mamumuno sa atin. Wala tayong choice about mobility. We will not have a choice anymore on where to live, how to live, how to see, etc. Everything will be gone. So, this is a condemnation of the rest of the country into poverty. Magiging mahirap tayo forever kasi nasa kanila lahat. Dahil wala silang intensyon magbalik ng power sa kahit sa kanino o i-turn over ang mga yan. Walang, this is it. So, if there is a fight, the fight is for this, against charter change. Sorry, Sas, yes, go. Kailangan kasi ng 18 years, Trixie. Diba? Kakaloka. Yun ang chismis ng mga tutubi sa dagat. Well, ang chismis dun sa mga... 18 years daw kasi ang timer ng freezer. Ay, ganun ba?
ng Parang frozen 18 ano years pang natitira. May 18 years pang natitira sa timer ng freezer bago fully. Well, hindi na pala 18 years. So parang Para 3 ma-defrost. successive presidency para ma-defrost Ah. ang frozen fruits and vegetables. Oh, Pero yun ang nga yung feeling ko. hindi kasi nga ang nakakalokas kasi dito no. Like for example, kulang yung kampanya na parang wait lang paano tayo mag-move from point A to point B? Ano ba yung binebenta niyo sa amin? Mm. Di ba ano ba to? Pro-reform kami pero pero can you please talk first? Ano yung reform na sinusulong mo para malaman natin kung pareho tayo ng reform na iniisip? Correct. Ano, parliamentary system? Yeah, I'm for it. Pero let me see kung ano yung programa nyo para mapag-aralan ko rin kung itong forma ba na gusto nyo angkop sa Pilipinas. Kasi we're talking in general In general, Correct. once we talk about the Constitution, you cannot just say na parliamentary. It has to be exact. So can you please discuss anong klase? What kind of parliamentary system? Oh. Hindi lang yun. Di ba, Sas? What is the problem that is to be solved? Yes. Kasi the reform is supposed to answer a particular problem. Ano yung problema na ang sagot ay parliamentary? Di ba? Hindi pinapaliwanag ng Kongreso. Kaya nga, Trix, hindi ako naniniwala dito, even though I'm really for pro-reform. Sabi ko nga kay Joey, I'm for pro-reform. No? That's the bottom line. Constitutional reform is just a tactic towards political reform. Ngayon, kung sasabihin mo na, okay, magko-constitutional reform tayo, ganyan, pero you have to tell me. Hindi mo pwede sabihin sa akin na, hindi magko-constitutional reform kami, tapos sasabihin mo sa akin na, hindi ako for pro-reform, dahil hindi ako naniniwala sa sinusulong to. Baka naman kasi, kung talagang reform ang sinusulong ninyo, meron niyang education campaign, putang ina naman to mga to. Akala naman nila, hindi namin alam ang mga proseso sa buhay-buhay, pero hindi niyo ginagawa. So, ibig sabihin, may natago kayo. So, ibig sabihin, budol na naman to. Hindi ba tayo nasanay noong 2022? Kaya pala hindi kumati ng debate dahil mabubudol na mangyayari. So, ganun lang kasimple yan. So, bakit ano pag-usapan? Ba't ayaw nila magsalita? Bakit yung mga GC nila nakalagay nun, confidential, yung IX, yung pagkuha ng pera sa IX, pagkuha ng pera sa DSWD, pagbibigay sa mga congressman. Bakit kailangan confidential yun? Hindi ba't yan, pera ng taong bayan? Hindi naman confidential kung ano yung nahawakan nila. Ibig sabihin, may mga red flags na niloloko nyo kami. Yes. Trix, would you like to expound doon sa sinasabi niyo po? I think it's a very, very important point that these people na nag-o-offer na hindi maganda tayo, mag-charter change tayo or ituloy natin to, ganyan-ganyan, itong reform na. However, they fail to define to us the problems that we need to find solution to. So, ano nga po yun? Kasi kanina na-mention niyo po na they are not really Kasi, one thing, historically itong kongreso natin, the Constitution was actually created for a parliamentary system. Okay? Natakot lang yung mga framers of the Constitution in 1987 na kung ituloy nila yung parliamentary, matatanggal si Cory. Kasi ang daming heat-seeking missiles na kongresista, na posibleng maging kongresista. So it will be the shortest term ever. Kasi nga, ang nangyayari is the representatives will vote for the head. That's why, in Congress, the speaker is voted by the congressmen. So yan yung parliamentary system natin. And clearly, it has become a problem for us. Diba? Ang daming nagsasabi, dapat parliamentary tayo. Kasi pagka ayaw na natin dun sa gobyerno na ito, madali palitan. Wait, does it really work that way? A parliament is a collegial body. So, you will require a vote. So, in order for there to be another vote, kailangan manggagaling din dun sa members of parliament. And if these members of parliament can be bought by the existing prime minister, what kind of change are you actually instituting? Anong pagbabago? Diba? Ayun ang sinasabi. Ayun yung sinasabi ko sa Attorney Trixie, na I love the end goal. I love the end goal of parliamentary system. But the problem is, we are coming from point A. Our point A is this. Yung kinukuha kasi nilang example, sa Europe, ganyan, sa Europe, paliwanag ko, there are certain path dependencies, no? They transition from a monarchical system to a parliamentary system, and that transition came from below because there are a lot of people who wanted to be represented in the government. Their interest, kaya nagkaroon ng mga political parties. Hindi ganyan yung transition natin. Ang transition natin is from a very personality-based system and then transforming into a parliamentary system which is not a personality-based system. Wala pa po tayong ganyang example sa history na ganyan yung nangyari and it became successful. Kaya nga, we have to tread carefully. Tama yung sinabi na
if we are gonna have the same kind of mentality, same kind of people, same kind of, and they're going to vote, sila ang babalangkas ng constitution on how that parliamentary system would look like, guys, Yes. Iulit lang. do you really, uulit lang siya, but it's going to be much worse, Attorney Trixie. Dahil ang budget ng parliament, ang budget ng executive, hahawakan na din ng parliament. Legit. Holy cow. Napal- So, do you see how dangerous that is? Kaya nga, diba, kung gusto mong palitan, hindi ako nagtitiwala sa mga to sa ginagawa nila ngayon, lalo sa ginagawa nila ngayon. Why don't you just call for a constitutional convention? Get the best people, Yes. or get the best people to craft a good system, pero not this Congress. Set of people. Diba? My God. The set of people who are in Congress right now. Do you really trust this congressman that they know something about systemic change? There. Actually, di ba, we raise that a lot sa mga live natin. Yung mga tipong, sige, I get it. Sinasabi pa nga nila, it was Duterte na nagsulong ng possibility of charter change. The difference between the last administration and this one is, si Duterte, nagpaaral muna siya. At siya mismo, nag-aral din. May commission to amend the constitution na nag-away lang ng ilang taon, and then they finally submitted a compromise that even they were not happy about to a Congress that was even less happy. So yan, tumigil. Because for the first time, they started talking about what are the problems we're trying to solve, how much it's going to take, dun sa how much namulag tayong mata ni Presidente Duterte, na oh my God, federalism tayo, you're going to transfer national agencies and create mini versions of that in every region. Hindi pa natin alam kung ilan ang regions. Can you imagine the kind of movement of money, logistics, the kind of shake-up that is going to make in a country? Kasi yun yung problema. Sasabihin, dapat ganito tayo, dapat parliamentary tayo, dapat federalism tayo. Teka, ano yung problema na sinusolve nyo with that? Diba? Why are we shifting? Ano yung quit nyo lang? Na, let's try something else, diba? Parang Ano gano'n. yung kay Duterte, no? Maayos yung ginawa ni Duterte. May pinag-aralan, nagbalangkas, nagkaroon ng information drive. Di ba si Jonathan Malaya? May si Jonathan- consultation. May consultation. Si Jonathan Malaya nga yung, it was very transparent. Si Jonathan Malaya nga, Diba? si Jonathan Malaya nga yung head ng information drive ng DILG Hmm. noong panahon na yun. Nagkaroon lang ng pandemic. Oo. Yeah, plus Congress couldn't agree. Tinitingnan Congress yung mga proposed changes and even they were not happy. Tapos, na-realize nila na debatihin pa lahat yun. And they just kind of gave up kasi they also realized, teka, ang laki pala ng hinihingi natin. So, even the president at the time, Duterte, realized, sabi niya, teka muna, hindi natin kaya ito. Plus, lumitaw yung mga problems nga. Balkanism, warlordism, the fact na may insurgency tayo na pwedeng mag-create na lang, take over sila dun sa weak state, tapos magsesecede. So, anong mga, we would be presiding over the dismemberment of the republic. Ang daming yung mga they just got it into their heads na, ay, dapat ganito, federalism, and hindi ka masway about that. Kumbaga, logic resistant yung mga kumapit dun sa idea na gano'n. So, sorry, go ahead, Attorney Trix. Ay, okay lang. Ang isang dito is that whenever we propose to change the constitution, we have to be able to identify the problem first. Why is this provision not working for us? So yun nga, babalangkasin nyo muna yan. And then, but first, the issue doesn't come from the congressmen. They are our representatives. They speak for us. So yung pagbabago, dapat nanggagaling sa taong bayan. Hindi yung, kita niyo yung nangyari, dinala ni Senator Zubiri kay Presidente. Sinabi ni Presidente, ganito na lang, issue kayo ng resolution, mag-usap kayo, ganyan. Tapos ayusin natin yung economic provisions. BS at kalahati. Kasi, nasan tayo dun sa equation? Nag-usap sila, sabi nila, baguhin natin to, Constituent Assembly. Hindi tayo tinanong, gusto ba natin yun? May problema tayo pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet. Lahat yun, hindi nila inaasikaso. Uunahin nila charter change. Tapos yung mga changes na pinopropose nila have nothing to do with what we're asking for. So again, nasa ng taong bayan? Change the constitution kayo dyan. Tapos kami yung nakakalimutan nyo. Wala nga yung hindi, dapat kasi, may continuity na may nag-information drive ng panahon ni Duterte, nagkaroon lang ng pandemic. Tinuloy na lang sana yung education campaign nung na-set up nung panahon ni Digong. Nagkalagan ka information, ganyan. Parang, ngayon kasi parang, meron palang nagpapapirma. Tapos, kasi budol Attorney Trixie Correct. na una sabi, kasi yung People's Initiative para baguhin yung economic provision. Kaya ako, nung nagpagsalita ako nung December, sabi ko, if ganyan, nung nakita ko yung yung pinapapirmahan, saka yung mga video, asa nyo?
Hindi yun ang nakalagay doon sa pinapapirmahan ninyo. Hindi rin yung sinasabi ng mga nagpapapirma. Yung isa pa nga sabi, pag nabago na ang konstitusyon, magiging batas na ang Ajax, ang tupad, magiging batas na. Ha? Di ba? Oh. So, malaking pambubudol yun. Sasatanggapin ko yun. Hindi po ako tanga. Hindi po ako nagsusunog ng kilay sa pag-aaral para maging tanga at sumunod sa katangahan ng mga tao na sinasabi na ganun ang ganito ang gagawin pero hindi naman pala yun. So yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Sas. Actually, yung isa sa parang yung sinasabi nila na si PRRD, ganyan, inano nga niya ito, pinaglaban niya ito, tapos binitawan, o pagkatapos ngayon, anuhin ninyo, na ayaw ninyo, ganyan, ba't si PRRD nga, nilaban rin niya ito nung ano. But I think yung na-miss out nung marami dito is, ang way talaga, really, to advocate for this is to educate the public. And that specific aspect is not present at the moment. Diba? Ngayon si PRRD, nung ginawa niya yun, in-educate niya yung tao, nagkaroon ng, I have a very close friend who was a part of this caravan na nagpupunta sila sa mga universities at kung saan-saan, and they are explaining this kind of thing to everyone. Why? Because if you are really going to advocate for reform, you know that it is going to take some time. You know that for it to be very successful, and you must know that for it to materialize, dapat we should really want it. The people should really want it. And how is that going to happen? By a simple folk na gustuhin niya yung ganong klaseng sistema. For a simple tindero sa palengke or whoever na magkakaroon siya ng ano ba? Na yun talaga ang necessary. Diba? Yes, Kuya Miko. Napuputol ako eh. I think ito ang hindi nyo maintindihan. Hindi sa ayaw namin sa reform. May tatlong issue dyan eh. Una, hindi ito yung reform na gusto namin. Hindi yung sinusulong nila ang gusto naming reform. Pangalawa, hindi ito yung proseso na gusto namin mangyari yung reform. Ang gusto namin, information dissemination, pag-usapan natin, i-inform nyo kami kung bakit ito yung maganda. Pangatlo, hindi ito yung mga tao na gusto namin magsulong at manguna at gumawa ng reform. Because ang gusto namin manguna ng reform, people na may track record na sinusunod kung ano yung makakabuti sa bansa. Yung mga tao sumisigaw na gusto namin baguhin kung liquidation by certification nyo. Hindi nyo nga magawa, tapos constitution, sa tingin nyo, magtatrack kami na gagawin nyo para sa amin, na para sa kakabuti namin. So, yun lang, hindi sa ayaw namin sa reform. Kasi pag ma-explain naman yan at mapapatunayan nyo sa amin na it is the best reform for the country, then oo kami. Kung ilalagay nyo dyan sa reform ay mga taong mapagkakatiwalaan namin. Ang problema nga, ang karamihan ng mga tao ngayon, maraming mga tao ngayon ang walang tiwala sa House of Representatives. So, may mga tao na kahit sabihin nyo, gagawin namin yung reform na gusto niya, wala nga silang tiwala sa mga pinagsasabi. Feeling nila lahat ng sinasabi, binubudol sila. And third, yun nga kailangan natin, ito nga ang problema sa reform eh. Ang daming klase ng reform. Ang iba gusto presidential, ang iba gusto parliamentary. Kaya kailangan pag-usapan, bakit alin yung best para sa atin. So, hindi na ayaw namin sa reform. We just need to recognize kung ano yung gusto natin, proseso, tao, at anong klaseng reform. Hello, yung isang congressman eh. Congressman ba yun? Yung Villanueva? El Rey ba yun? Si El Rey ba yun? Trixie? Sabi niya, di ba ang sabi niya na, bakit ang senador 12 years ang maximum yung na maging yun talaga yung problema niya. Pero ang congressman 3 years lang, ang governor 3 years lang, ang presidente 6 years lang. O dapat lahat tayo maging 3 years na lang, maging 3 years pero ang maximum natin is 12 years. So paano yung parliamentary system yun? Yun yung inaano niya ha. So parang tapos papaniwalain nyo kami na itong mga tao alam niyo naman pinagsasabi nila. Hindi niya alam. Si Henry Villoferte, yung mga request niya sa buhay, parang, ano naman yan? Gusto ko statement natin kung makapagsalita, parang ingleterang palaka. Diba? Governor sa council namin yan. Dito. Si El Rey, congressman niya, hindi ba siya congressman? Ay, congressman. Congressman ba si El Rey ngayon? Tsaka pa, wow, may mga tipong, wow, ikaw uunlad pala ng bayan yun. Grabe. Hindi. Even more worrying, yung sinusulong nila. Ano yung sinusulong nila? Foreign ownership sa advertising at saka sa education. So, teka muna, bakit? Kailan naging issue yun? Alam ko matagal na nilang inaastahan yun kasi merong mga kausap yung mga yan. Pero, the reason binabawal yon sa advertising kasi meron siyang analogous siya to media. Tapos, ganun din with education. Kasi, lalo-lalo na when we shift to a culture-based education, we're trying to create Filipinos. Sa atin kasi, bahagi yung preservation and conservation of our cultural expressions ay nakalagay sa ating saligang batas right now. Which means kailangan siya in the educational system.
Bakit? Kasi essential yan sa national identity. Ang national identity, this is what creates a sense of nationhood. Yung idea na Pilipino tayo and therefore must care for other Filipinos is protected. That is why we protect the educational institutions. We keep them Filipino because culture is learned. Pagka foreign yung kultura dito, anong loyalty ang mag-create natin para sa sariling bansa? I mean, it's bad enough the way things are. We should be reversing it. We should be going more towards the conservation and the teaching of culture rather than its erasing by getting in foreigners to be teaching us. Diba? There's a lesson in history. Diba? Yung Thomasites, not only did they teach us the reading, writing, and arithmetic, they taught the English language. Na kaya problema natin ngayon yan. Because we started to think, inisip na natin na mas sophisticated sila, baduyang Pinoy, naging aspirational yung maging Inglesero ka, maging Kano ka, and all that. And we're seeing that problem to this day. Tignan mo yung presidente natin. Wait. Actually, problema na yun ngayon. Hindi ito alam ng mga Pilipino. Pero nung nandun ako sa Pilipinas, syempre, nami-meet ko yung may mga tao-tao, yung mga politiko. Dude, karamihan ng mga anak nila, nung mga magiging future leaders ng bansa natin, kasi nga syempre, napapasa yung they were educated kahit sa Pilipinas, international schools. Mm-hmm. And international schools in the Philippines, they don't teach the Filipino language compulsory. They don't teach Philippine history compulsory. Correct. Nagulat ako kasi yung isa, Attorney Trixie, kasi syempre alam mo, hindi ko na napapangalanan, sabi niya, nagulat siya, bakit ang galing mo mag-Tagalog? Sabi ko, bakit? Pilipino naman ako. Tapos sabi niya, di ba ang tagal-tagal mo sa abroad? Sabi ko, ano naman ngayon? Ang nag-aral ako sa Pilipinas ng elementary and high school at required ang Pilipino lang. Sabi ko, bakit yung mga anak mo? Ito na nga, nahihirapan na nga ako kasi hindi na marunong mag-Tagalog, ganyan. Can you imagine? Tapos tinanong ko sa mga nag-aaral sa international school, can you imagine that? Doon talaga ako kinabahan na Attorney Trixie. Sabi ko, putang ina. Sabi ko, nung nandun ako sa Netherlands, alam mo gusto nilang gawin nung nandun ako? Gusto nilang tanggalin ang English language program kahit sa university. Yung mga foreigners, kailangan ng Dutch bago mag-aral. Ganun yung mga nationalists dun sa Netherlands. Pero syempre, kasi yung university doon, may English kasi university. Sabi nila, hindi po pwede yan, kailangan Dutch yung programs lahat, pero hindi naman nagtagumpay. Pero can you imagine what kind of future we have, Attorney Trixie, na yung mga future leaders, future business leaders, they don't know anything about Philippine history, they don't speak the language. Hanggang ngayon. I mean, it's happening right now. May issue talaga tayo even before, di ba? Kaya ang daming dilaw na gumraduate sa Ateneo, sa abroad, ganyan. The speaker, Harvard yan. Although nag-UP no yan. Pero the aspiration is for everybody to be able to go to school abroad. Ganyan. Sa akin, hindi yan dapat aspiration. Dapat, ang aspiration is pagalingin natin yung mga local schools natin para competitive siya. So, there's something wrong when we're happy with the system because our kids get to go abroad. Iba yun. Ibang usapan yan. So the other one is, bakit naging issue yung advertising? Ay sino, ewan ko sa dami-dami ng inattendan kong fora o changing the constitution, never ko narinig na problema na walang foreign ownership sa advertising. Bakit it is of such earth-shaking importance na kailangan may special mention siya at babaguhin natin ang saligang batas para sa industriya na ito. Kailan natin hiningi yan? Mm-hmm. Yun yung nakaka-shock nga dun, Attorney Trixie, kasi when Senate started talking about Chacha, tatlo lang yung yung agenda nung resolution nila for public utilities to be liberalized. Well, they want to liberalize yung they want to liberalize three things: public utilities, education, and advertising. Ano ba to? Ano exactly yung gusto niyong mangyari? Ano tong na to? Hindi lang yun. Alam niyo yung public utilities, dangerous na nga yan to begin with. Although may batas na yan ino-oppose ko nga yung batas ngayon gusto nilang ilagay sa Constitution. Halimbawa, ito si Attorney Larry pa yung nag-file ng kaso. Airports. Isipin mo, we allow foreign entities to control our airports. Kung magkagera, lahat ng mga allies ng foreign entity na yun, makakalanding dito. But we hand over control of public utilities imbued with national interest. Nang ganun-ganun lang. Did you hear any of the congressmen complain? Hindi. Ginawan pa nila ng batas. And now, they want to put it in the Constitution.
Meron pang ako makalat, Attorney Trixie, gusto nilang ang isa pang gustong baguhin dyan, yung itatanggalin yung prohibition against permanent foreign bases. Oh, di ba? Di ba? Pero parang it makes sense kasi di ba di ba yan yung mga nagfo-float na gusto nila ng permanent basing kasi nga kaya nga naloloka ako na parang pwede bang it's really what they're doing is actually hindi nakaka-inspire yung ginagawa nila. As simple as that. Reform should be inspiring. Okay? Reform should be inspiring. Huwag niyo kami pasiklaban na hindi ko pro-reform, etc. Dude, nag-aral kami ng history ng reforms sa iba't ibang konteksto. It has to be inspiring. Wala pong Montan, wala pong Rousseau, walang sino pa ba? Wala sila sa kalingkingan ng mga reformist na ibang bansa. Wala pong reformist, okay? Makinig kayo, okay? Wala pong reformist na nag-donate ng $2 million sa Harvard para magturo ng Tagalog noon. Habang ang kanyang mga eskwelahan sa kanyang nasasakupan ay walang budget. Walang tubig sa district hospital. Diba? Yan, yung hospital. I've been sent pictures ng mga followers ko, ng mga tao sa hospital sa Leyte. Nakakaawa. Yung mga natutulog sa kalye ng mga bantay. The other thing is, ang galing din ni Presidente Duterte. Kasi, ni-raise nga niya yung imminent danger. Tapos dito, he calls out on the AFP at saka ang PNP to do their mandate. O papaalala ko ulit, sabi sa saligang batas, the AFP is the protector of the people and the state. The people and of the state. So, hiniwalay nila yung people from the state, even if people are part of the state. Because it encompasses a problem where the people need to be protected from the forces of the state, which is the government. So kapag ang gobyerno, ino-oppress nila ang mga tao, inaalaw ng ating saligang batas na gumit na ang AFP. Ang PNP, ang mandato nila, civilian kasi sila, is to keep the peace. So, ang sinasabi dito ng presidente, the former president, is that there will be no peace if you do not interfere. The people are harmed. The people are in danger. Kasi after opposing this, if hindi sila ang gagawa, the people will oppose. Sinabi niya yon, lalabas tayo sa kalye. So, the people will oppose. Once we are out there, we know that the state can always get the idea to try to quell that. Even if it's a peaceful protest, even if it is our right, even if it is a petition for redress of grievances as guaranteed by the Bill of Rights, the state might act or state forces might act. So, we should not bring it to the point where the people must need to be protected. They can manifest or express or reiterate that they are here to serve their primary mandate to protect the people. We are no longer going to be protected if they keep doing this to us. Yeah. Kasi aalsa tayo or magagalit tayo, magrereklamo tayo. And then this puts us, in the crosshairs of a government that we know has already acted harshly, has oppressed free speech, has made an example out of SMNI and myself. Sorry, siningit ko lang talaga yan. And SAS. Diba? Pasensya na. May personal ako. Attorney Trix, baka kailan ba darating ang right time? Kasi iniintay namin yan. Well, I think things are already in motion. Hindi rin naman tayo pwedeng maidip kasi hindi tayo alone yung players dito. So, the president, former president, has brought in the players, the military, the PNP, the people. Yan yung recipe niya. Kasama siya dun sa the people. So, the next steps will be for us. Anong gagawin natin? Ipapalaganap natin itong impormasyon na ito. Marami sa mga kababayan natin, hindi nila naiintindihan ng People's Initiative. Huwag na natin isama yung mga trolls na talagang pilit nagpapakatanga. Pero, yung mga tao who are vulnerable to putting in their signature. Ngayon, assuming natapos na yung period for that signature, kailangan i-prevent natin yung paglilinlang. Kailangan itapatan natin kasi ma-advertise na yung kabila. Sasabihin nila, hindi, maigi ito para sa inyo. Ayaw nyo ba ng ayuda? Ayaw nyo ba ng tahimik na pamumuhay? Economic opportunities? Pero ang kapalit niyan, panghabang buhay natin iuupo yung mga existing mga congressman natin. Kasi we are guaranteeing, and this is a change actually in the government structure, parang binago natin yung structure ng gobyerno by making it a unicameral body. Kasi walang saysay yung separation ng Senado dito. Pag na-approve itong People's Initiative, it will be virtually a unicameral body. So it's a revision of the Constitution, not an amendment. And then, di ba? And then, after that, we lose our choices.
That's it. So we have to, ngayon pa lang, ang giyera dito, it is a battle for information. It is a battle for hearts and minds. At sundalo tayo dun. Lahat tayo kailangan lumalabas at nagkikwento. Sandali lang, Attorney Trixie. Sabi, may tanong dito, ulit-ulit pa to si Matuto TV, no? What if mali pala kayo? Lahat ay speculation. Well, kung mali kami at maging matagumpay, good for the country. Kung tama kami, ano gagawin mo? Ako At sasagutin saka, ko yan. ayan, go Attorney Trix. Okay, hindi ako mali. Kasi maliwanag, ewan ko kung binasa mo, ang provision na pina-amenda nila is Article 17, Section 1, Subsection 1. I read it. And what it says is voting jointly and based upon the call of either the President of the Senate or the Speaker of the House. So there are two provisions there, two clauses. The first clause is voting jointly kasi the original provision does not state so. So normally yan, both chambers will interpret it as voting separately because they are separate chambers. Pagka hindi sumang-ayon ang isang kamara dyan, hindi matutuloy. Alam ko ito kasi pinag-aralan namin ito sa law school. 4 na taon lang naman yan pero okay lang yan, diba? Kayang-kaya. So next, ang voting jointly means yung 24 votes ng Senado madadagdag lang dun sa 311 votes ng Kongreso. So dun sa the Senate virtually will have no voice as a separate chamber. Walang pananabla doon sa 300 plus congressmen who right now already know what their vote is going to be. And yung vote na yun, hindi yan libre. Pera ng taong bayan ang ginamit para makumbinsi sila nun. Okay? So we know for a fact what is going to be changed and we know for a fact the effect of these changes. And oh, by the way, did you notice the second part? Based on the call of the Senate President or the Speaker of the House. Meaning hindi kailangan mag-agree. So ibig sabihin, Kongreso alone, the Speaker alone, mananawagan ng pagbabago sa saligang batas at sila ang magkokontrol ng saligang batas. Yeah. Once sila ang mag-decide, take note, binabago lang Article 17. Doon sa article na yun, it doesn't talk about the changes, other changes, what is going to be changed. It doesn't state economic provisions. It doesn't state magiging parliamentary tayo. No, the discretion is left to Congress. Yes. And therefore, they control. Okay? So, Yes. hindi ako mali doon. Hindi ito speculation. Babasahin mo lang yung pinapagpirma nila sa atin at titignan mo yung existing Supreme Court decisions on that. So no, it is not speculation. Attorney Trixie, kasi itong mga nagko-comment dito, no? Yung hindi troll, yung alam ko naman na they mean well. Yes. But the thing is, hindi naman kasi nila binasa yung pinapapirmahan sa mga tao at kung anong implications noon and what would happen. Ngayon, kasi ano to desperate kasi sila sa pagbabago. So kahit anong ihain sa kanila na ang nakalagay ay pagbabago. Di ba? Mm-hmm. Ay, naputol si Sas. Ay, naghahanap. Nakalagay yung ingredients sa plakahan sa yung chocolate. Nagigets mo? Ganun yun eh. They don't even read the fine print. Di ba? Yun yung problema. Wala. Kaya nga ngayon sinusuri itong mga ito. Dahil kung tama talaga yung ginagawa ninyo, bakit ganito sloppy? Oo nga eh. May halatang minadali eh. Sloppy. May isa pa, this is a minor issue. Kasi nauuso ngayon yung term na speculation. Excuse me, huwag mong gagamitin yan sa akin, ako nag-umpisa niyan eh. Kasi as press secretary, tinatabla ko yung media kasi sinasabi nila, Sec, paano kung ganito, paano kung ganyan. So I would say that we don't respond to speculation. Kasi speculation talaga. This is a what if it's ganito, what if it's ganyan. And there is no danger of that happening. Now, it is different when your hypothetical is actually there is evidence of it happening. Pag walang evidence, hypothetical yan. Pag may ebidensya, you can't call it a hypothetical anymore. Particularly dito sa mga ganito na na-endanger na ang mga karapatan natin because you know what? When they open up the Constitution for reform, even the Bill of Rights can be a target. Even the right to free speech, the right to petition for redress of grievances, the freedom of association, lahat yan, pwede nilang kalkalin. Of course, later on, the Supreme Court might overturn them. That's assuming na may Supreme Court pa. Diba? Dahil sobrang bukas yan, they can pick and choose anything that they want. Kasi wala yan dun sa People's Initiative. Article 17, Section 1 lang. Pero it doesn't state what Congress is empowered to change. Oo, na parang, ang ano kasi nilang nila, no? Parang, kayo po ba yung uupo sa Kongreso, itong mga gusto ng reforma? At feeling ninyo, yung mangyayaring reforma is maangkop sa gusto ninyo? Correct. Hindi po, ang uupo sure po kayo dyan. may boses kayo? Sure kayo may boses kayo kapag nag-constituent assembly tayo? Diba? May boses kayo? Ano kayo sa tingin ninyo? Tapos sabi nila, hindi po boto naman sa plebisito. Ay, nabili nga yung boto ng mga tao sa People's Initiative.
Paano pa doon sa plebisito? Diyos ko, mga itusera, alam mo mga itusera yung mga itusera yung mga tao no, they have a very unrealistic view of congressmen who are sitting right now. Pagsalitain muna natin si Maui, kanina pa nandiyan. Sayang naman yung Maui, Hello, hello. alam mo, forever talagan talaga kami dito hanggang madaling araw. Tingnan mo, ayaw magpaawa. Ayan. Okay na audio? Kasi kanina medyo sumasabi yung Yes. audio. Alright, thank you so much. Salamat po. Ay, wala siyang audio. Nawala. Hello, Miss. Okay na. Ayan. Okay, Good to you're finally back. meet you here. And Attorney Trixie, kumusta? It's been a while. Oo nga, miss na kita. Po patawarin. Ano ba? Anyway, yun nakakatawa yung mga discussions and yung mga input ni Attorney Trixie. Nakatingin nga ako ngayon sa ating sa official gazette na ng ating constitution dun sa Article 17. Yeah. So, thank you, Attorney Trixie. And thank you, Joey. Sige po, Atin muna babalikan ako. na po babalikan po kita. Meron lang po sasabihin si Kuya Miko. Go, Kuya Miko. Kasi ang sinasabi, paano kung mali tayo? Una, ang sinasabi namin, malinaw na mali na imbis na i-inform yung mga tao ay babayaran mo para pumirma sila. Malinaw, walang kaduda-duda. Tama kami dun. Pangalawa, kung tama pala sila, bakit hindi na lang sila maging totoo sa kung ano yung pagbabago na gusto nila at iba dun sa nakasulat dun mismo sa pipirmahan mo. So kung tama sila, bakit kailangan nilang magsinungaling? At yun ang mali. Lokohin mo yung tao. So walang kaduda-duda, tama kami dito. Hindi yan speculation. Yun po ang nangyari. No, huwag niyo po kaming i-gaslight. No? Hindi po namin kayo jowa. Huwag niyo po kaming i-gaslight. True. Actually, yung ganito kasi yung nagsasabi na, paano kung mali lang kayo, tapos puro lang speculation, kineme. Ganito. Kung kunwari na mali yung sinabi or yung position ng mga taong nandito or whatever, hindi po pwede at hindi sasapat na sabihin mo na paanong mali kayo doon sa speculation ninyo. Kasi kailangan mo sabihin at i-explain reasonably bakit siya mali. Okay? Kasi nung sinabi sa'yo yung posisyon at nung in-explain sa'yo kung bakit hindi tama ang pagbili ng pirma, hindi yung gusto ninyong reforma ang sinusulong nitong PI na to, nung in-explain sa inyo kung bakit mali ang proseso, hindi po pwedeng ang banat mo pabalik, baka mali kayo kasi panay speculation lang. Kailangan mo mag-explain at sabihin specifically ano doon sa mga pinaliwanag sa'yo ang unreasonable. Okay? Another thing, when you say speculation per se is not a bad thing. Okay? Speculation is basically, part of it is you're trying to philosophize kung ano yung posibleng mangyari. At yung speculation mo, may value yan kung yan ay reasonable or unreasonable. Okay? A speculation that is very reasonable is valuable. Okay? May silbi yun. Okay? Importante yun. Ngayon, kung sasabihin mo na, hindi, speculation lang naman kayo, ganyan-ganyan. O, bakit unreasonable siya? Yun muna i-explain ninyo. I think ang mali kasi... Ganun muna. Yes, I think ang isa pang mali kasi dito sa mga nagsusulong ng reform na to is as if pagka kumontra ka sa reform na sinusulong kahit ano pa yan, anti-reform ka na. Kung matagal ka na nakikipag-discuss sa reform, actually, ang daming kailangan pag-usapan tungkol sa reform. At iba't ibang tao, iba-iba yung reform na gusto. Iba-iba yung mga proseso na gusto. Unitary ba tayo o federal? May mga tao gusto unitary, may mga gusto federal. Kahit pro-reform sila, kapag hindi nasunod yung gusto nila, sometimes kumukontra sila. Ano ba tayo, parliamentary or presidential? Kahit pro-reform ka, kung hindi nasunod yung gusto mo, kukontra ka. Kung hindi po porket kumukontra kami, ibig sabihin hindi na kami pro-reform. It's just that may mga hindi kami gusto dun sa reform na pinupush. At yung mga pro-reform po ay nakakaintindi niyan. Alam mo, Attorney Trixie, may chismis na dumating sa akin. Ano daw? Basahin mo na lang sa chat, sa private chat. Nasa chat. Okay. Okay. Sige, hindi ko makita. Nasaan ba? Chat. Okay. Ano ba ginagamit mo, phone? Yeah. Ay, wala, hindi mo makita. Hindi, may chat naman dito sa phone eh. Di ba comments tapos private chat? Sa private chat. Nandun yun sa ano. Ito na. Hindi ba ito? Nakalagay chat. Hindi, yung kasama niya. Hindi, ito yung comments eh. Ito yung chat. Wala nga daw. May nag-trending na mga ate at kuya, parang may nag-trending na screenshot ng chat din ni Senadora Amy. Na banggit niyo ba yun? Na parang pabor naman daw si Hello Kitty sa sa PI para makatulong siya kapag naging 5 years term lang pero twice for presidential. Di ba no? Yung revelation dun sa chat kasi na yon is first, yung intention for the reform is to perpetuate themselves to power. Yun yung first. And then second, that BBM is actually supporting
he's actually supporting this quote-unquote people's initiative, ganyan. Ang ano ko nga dyan, Princess Maui, ang sinasabi ko dyan, ako sold na ako that the president supported this PI nung nagkaroon ng bookingan dun sa budget ng COMELEC. Because you know what, Princess Maui, merong nadagdag na 12 billion dun sa budget ng COMELEC sa conduct of election, referendum, referrals, and plebiscite. 12 million makakaligtaan mo? Ibig sabihin, gusto ko yan. Diba? Ano yan? Nakalusot sa inyo, nalusotan kayo, 12 billion idadagdag sa budget. You know, the proposal of COMELEC is 2.5 billion. DBM recommendation is 2.2 billion. Pagdating sa Kongreso, at nung bumalik na sa presidente yung GAA, approve for 14 billion. So, ibig sabihin, ginusto mo rin yan. Diba? Kasi hindi yan ang galing sa DBM eh. Hindi yung recommendation. You know, NEP is being prepared by DBM and the Office of the President. Diba? So, doon pa lang sa part na yun, convinced na ako that PBBM really want. Ako, I cannot understand, even before, I cannot understand those people who are saying na, ay, bad trip ako kay Martin, pero hindi ako bad trip kay BBM. Hindi ko talaga maintindihan yun eh. Ever since, hindi ko talaga maintindihan yun eh. Kasi, kung ano yung ginagawa ng pinsan mo, may ano yan, may tango yan dun sa presidente. Diba? And, you know, like I said, oo, kinukonsente. And like I said, kapag kunwari, inano niya yan, kapag, alam mo yun, yung, hindi kasi pwedeng sabihin na hindi, you know, whatever yung desisyon na nanggaling sa palasyo, whether idea yun ni BBM o hindi, if it is allowed, siya yun. Diba? If it is allowed, siya yun. Ibabind siya ng desisyon na yun. Ayun. Alam niyo kung how powerful the president really is? He holds sway in all branches. Kaya nga siya yung presidente. We say that these are independent branches supposedly, no? Kasi they have their own budgets, and particularly, the Supreme Court, di magagalaw budget yan. Congress, well, they make the budget, they can give as much money as they want to themselves. And there's the executive. Pero without the president's, at the very least, tacit approval, hindi mababago yung speaker. Because he holds much political sway. Parang there's an unspoken thing na if the president asks you to do something, even if it's not your line of command, kumbaga, the speaker doesn't really answer to the president, diba? But he will follow. It also helps na magkamag-anak sila. But for me, it is a sign of the character of his leadership when he sees that something is wrong or somebody is doing something that is unacceptable or should be unacceptable, then he lets it happen. A leader will understand what can affect the running of this country. So kung kunwari, yung parang yung Kongreso hindi sumusunod, hindi pinapasa yung kanyang mga favorite legislation or required legislation, he will call them up, he will sit them down, he will sit down with these people and find out, why isn't this passing? Why aren't we getting this particular provision? Ano ang nakakapigil dito? So he can even ask, point blank, since it's going to be a private meeting, sino ba ang nagbabayad sa'yo? Or sino bang nagkukumbinsi sa'yo para hindi yan ipasa? What if we do this? Compromises can be made. This is what presidents ought to be doing or should be doing. Duterte did that a lot. He wanted certain legislation, magtatawag siya. Bakit hindi ito napapasa? Anong kailangan? Ikaw ba dehado dito? O sige, gawa natin ng paraan. May mga policies. Kunwari, the priority of this government is, let's say, drugs cases. Pero yung petty crimes, kailangan bigyan natin ng chance and so on. You sit down with the judiciary. They will make new rules sa kanilang. So the president can affect policy in all branches of government. That's how powerful he is. And if he doesn't speak, that is a statement. It's not just when the president speaks that we know what he's doing. We also know kung ano ang kinukonsinti niya when he does not talk. It means okay lang yan. He's not doing anything about it. Yeah. Saka one thing, no? Nung kay Duterte, nung panahon niya, if you go back to his SONA, nirecommend niya yung reform. Nilalatag niya na yung view. Sabi niya, baguhin niyo yung system, tapos sibat na ako. Kahit hindi ko natapusin yung term ko. May naririnig ba kayo ngayon sa mga ganyan? Sa mga politiko? Wala eh. Wala, di ba? Princess Maui, naalala mo, di ba? Naalala niyo yung panahon ni Duterte? Wala selfless na politician. I think SONA, SONA 2017 or 2018. Sinabi niya yan, sibat na ako. Tapos inaano pa nga niya, pero maglagay pa rin kayo ng presidente kasi mahirap yan pag walang presidente. Ganyan, ganito. Meron siyang sinasabi nila lahat. Kaya huwag niyo sasabihin na, hindi na siya pro-reform. Baliw.
Ang point ni President Duterte ngayon ay itong mga to, ang gusto lang nila, i-perpetuate nila yung mga sarili nila sa kapangyarihan. Interest. Meron silang best interest. Hindi ka magiging, pinag-usapan na namin to, my God, Attorney Trixie, ewan ko na, kung pinag-usapan namin to kanina, si GMA, nung 2022, this new Congress, nag-file siya ng bill ng anti-turncoat Law. Anti-turncoat law. political party, ganyan. Or pag lumipat ka man, next election, hindi ka pwedeng tumakbo. Or something like that. Eh, hindi nga pinasa, hindi nga umusad. Eh, yan ang importanteng pillar ng parliamentary system. Yung anti-turncoat law. Pero hindi nila pinasa. So what does it tell you? They are only trying, well, eto may mga kaibigan ako sa correct ha. Pero I'm pretty sure, para kayong kina-co-op na nito ni Tambaloslos. Hindi nyo ba naisip na baka binibentahan lang kayo ng chocolate ang nakalagay dito ay reform? Pero ang ingredient, Ayan, naghahang si Sas. Ano ang ingredients? Baka di ba, may- ang ingredients, iba? Basahin niyo yung fine print. Basahin niyo kung paano ginagawa. Yun ang alamin ninyo, huwag kayo makumbinsi sa label. Di ba? Dahil maraming namamatay. Dahil hindi nila binasa ang fine print. True. Di ba? So, wag ayusin. Ito lang ang ano dyan, no? Hindi ninyo maluloko ang mga taong nababasa kung ano ang nangyayari. Okay? It's not a speculation na mali ang pinapirmahan nila sa mga tao, mali ang proseso. Niloko nila ang taong bayan. Ngayon, Established yan. how is it reform? Na ang inyong umpisa ay niloloko ninyo ang taong bayan. Hindi po ganyan ang reform. Ang tawag po dyan ay budol. Hindi rin po sila magka-rhyme. Budol and reform. Budol is budol, reform is reform. Binudol ang taong bayan. Ginamit ang pera ng taong bayan sa pambubudol. At sa tingin ninyo, reform pa rin yan? Ay, day. Patingin na kayo sa mental. You cannot see the difference. Ganito na lang. Wala na lang audit sa budget ng gobyerno, tapos reform. So dapat okay tayo lahat. Kasi pro-reform tayo lahat eh. Wala nang audit. For reform. Ayun na Parang lang ganun. nangyayari. Di ba, can you imagine 30-year problem, ayaw mong baguhin, pero sabi mo, hindi kasi pang mabago ang constitution, mababago yan, baliw. It doesn't work that way. Totoo. Pagkakatiwalaan mo sila. Ang nakakaloka dito kasi, Sas, itong mga pro-reform kuno, they can give their full trust to this set of congressmen in the House of Representatives to sit as a constituent assembly and touch whatever part of our constitution to be changed. And yet, itong mga congressmen na to, at even yung mga senators, no, none of them would really want to change the system on how they liquidate their expenses. Pagkakatiwalaan mo ang kinabukasan ng henerasyon na to at ng mga susunod na henerasyon, dito sa mga taong to na never nireko, simula nung pinasabog natin yung issue tungkol sa certification on liquidation via certification, hindi nila na-recognize na problema yan. Diba? Where is the audacity coming from? Na kaya nating magbago sa pag-uusap tungkol sa charter change. Kung yung simpleng liquidation ng inyong gastusin ay hindi nyo kayang ipakita. Diba? You know what? A constitutional reform is actually it actually involves cultural reform. You know, political cultural reform. The problem is, itong mga nakaupo, they don't want a political cultural reform. What they only want is to perpetuate themselves in power. Lumalabas na nga, di ba, yung sinabi ni El Rey Villanueva ba yun? Na, term limits, ganyan. Ang problema ng mga taong bayan, hindi nila alam kung saan yung ginagastos yung pera nila. Tapos ito, pinapapirman mo sila na hindi naman nila alam kung anong pinipirmahan nila. Budol na budol. So, parang ganito, kain kang chocolate kasi nakalagay chocolate. Kakain ka naman. Tapos ako, gusto ko ng chocolate, ayaw kong kainin. Tapos sasabihin mo sa akin na, akala ko ba gusto mo ng chocolate? Ba't hindi ba kinakain yung chocolate? Ganun kayo ka-immature. Tari ko naman na, yes, be, gusto ko ng chocolate. Pero yung binigay sa'yo, nabasa ko yung ingredients. Hindi siya chocolate. Ang tawag sa kanya, Tambi. Hindi siya chocolate, ano lang siya, chocnut. Diba? Gawa sa peanut, hindi gawa sa kakao.
kakawati pa rin yung ingredients, hindi kakao. I think another thing that we are failing to look at here is that the failure for introspection. Hindi natin ina-analyze what the problems are. Parang the proposal is for, mag-federalism tayo, mag-parliamentary tayo. Because we think that, tignan nyo yung sistema, walang nangyari sa atin dahil dito. And they automatically isolate the problem as being the system. That's not how, gago Daryl yan. Sandali, na-distract ako kay Daryl. Ay, Daryl po, si Direk, kasama niyo na pala ang nag-iisang first lady. Corrected by. Nawala ako, grabe kayo. Ano yan? Attorney Trixie. Okay, so, ang so yung failure to yung walang scientific thinking. You think that we failed in this system, therefore if we change the system, our problems will be solved. It doesn't work that way. You have to figure out what the problems are, figure out mo yung mga elements nun, yun yung aayusin nyo. The fact is, marami sa mga problema na binabanggit nila dito can be addressed by simple legislation. Hindi halimbawa, gusto ninyong mapalitan yung mga yung mga opisyales if they're not performing, lalong-lalo na yung mga elected ones. O kung kunwari, kongresista, bakit wala tayong recall elections for congressmen? Hindi nyo ba napansin? Nagpa-recall election law tayo, pero limited siya to local government officials. Not national government, not Congress. Bakit? Elected naman sila. Lahat pare-pareho. Ano yung difference? Bakit special ba masyado pag legislature? Kung executive lang, bakit sa local lang? Bakit hindi yung national? So, there's no philosophy, ha? There is no, there's no context, there's no setting. Gumawa sila ng batas with nothing to back it up. I get it, recall, para pag hindi nagpo-perform game, go. Bakit exempt sila? Diba? Even worse, they are not subject to the administrative rules. So yung mga civil service rules, na lahat ng mga hampas lupang kawani ng gobyerno ay subject doon. Yung mga misconduct, grave misconduct, nonfeasance, yung mga yan. Yung mga dishonesty, yung mga may utang, ganyan. Subject sila to that. Plus, look at the rest of the civil service, ha? Mga college degree required. Kailangan of good moral character. Kailangan may NBI clearance. Pero doon sa mga taong gumagawa ng napakahalagang mga desisyon tungkol sa buhay natin at saka sa future natin, wala tayong ganun na requirements. Tapos wala silang recall. So why don't we create a law requiring these things for them and requiring then that they will also be subject to recall elections. Tignan natin kung gaano katagal maipasa yung batas na yon. Hindi nila gagawin yan, di ba? But it's legislation. Ngayon ko lang nalaman na meron palang recall na procedure. And people's initiative din pala. Meron. 15% Yun na ng yung, image. di ba Sas, before, we discussed about this, yung logic behind doon sa, to certain extent, we can understand yung need why kailangan merong modification sa term, especially yung mga congressmen Kasi 3 years is parang, di ba, wala kang magagawa So to certain extent, merong logic if it's explained and defended carefully and intelligently, it is something that you can, put into public discourse na, oo nga, tingnan natin tong area na to. Itong si El Rey Villaverde, bakit ganyan-ganyan, yung tenor nung kanyang pag-explain tungkol sa term, parang bakit 6 years ang mga senador, tas kami 3 years lang. He made it sound as if talagang para siyang inggiterang palaka. Na, kayo 6 years, ba't ako 3 years lang? Ganon. And then, yung mga ganitong klaseng, if you're listening, Rep. LJ Villaverde, kung nakikinig po kayo, ito yung isa sa mga reason kung bakit wala kami tiwala sa mga hilat siya ng mga pagmumukha ninyo Because, yung ganitong klaseng bagay na parang, in term kasi, six ang senador, tas kami 3 lang. So, it's so unfair, ganyan-ganyan. I-explain nyo po ng mabuti. Kung ang paghuhugutan nyo ay dahil unfair, dahil sila 6 kami 3 years lang. Hindi po kami, parang, ngayon? Diba? I-explain nyo ng mabuti na, kasi because 3 years is too short, kung kunwari meron kang nilalabi at nilalaban sa Kongreso, 3 years is not enough to convince everyone, di ba? Because the willing and willing for a very important legislation may stretch to this Congress, to next Congress. Ngayon sa isang Congress na to, 3 years lang yung pagkakataon ko na i-convince ang lahat sa isang napaka-importanting piece of legislation. It is not enough. Di ba? Diyos ko po naman, i-convince nyo kami kasi inggit kayo dun sa 6 years. Di ba? Another thing, gusto mong humaba ang term ninyo sa Kongreso, but you don't talk about how we can remove you if hindi kami satisfied. Kasi that's equally important. You want a longer power, you want a longer period to stay in power, there should also be a way, a mechanism in your proposal on how we can remove you pagkabwisit na kami sa inyo. Hindi, diba? Ayun na nga. Hindi, kaya nga ganito, no? Kaya you don't really
Kaya nga, I don't really trust these people that they know how parliamentary systems really work. Kasi nga, yung mga ingredients na nandun, hindi rin naman nila sinasabi na, at least kung hindi kami magaling, kung hindi kami magaling, madali kaming matatanggal. Kasi yun yung unang-una mong dapat sasabihin eh. Because that's what the people really want to know. Sige, kung parliamentary system, pero mabilis ka din ba naming matatanggal? Oo, mabilis mo rin ako matatanggal kung hindi ako magaling. Dapat kasi nga ganito. Pero yun na nga, no, the thing is, we are starting from point A. Our point A is different from the point A's of all the rest of the parliamentary systems in the, you cannot remove that history and say na it doesn't matter. It doesn't work that way, Dai. No? It doesn't work that way. So ang ano ngayon, itong sila again, binigyan ka ng chocolate kasi nakalagay chocolate, gusto mo ng chocolate, kinain mo yung chocolate. Yung ayaw kumain ng chocolate pero gusto niya ng chocolate, sasabihin mo, akala ko ba gusto mo ng chocolate? Bakit ayaw ko ngayon? Dahil ba bakit si ganito nagbigay? Pero hindi mo alam, yung chocolate bar na yon, may ingredients, at yung ingredient says na hindi siya chocolate. So, tapos yung nagbigay pa, alam mo nanlalason. Yes, yung nagbigay pa, alam mo na nanlalason. That is what's happening right now. Diba? As simple as that. Wag nyo kaming daanin sa etos na, hindi ka pro-reform, hindi ka pro-reform. As if namang alam yung pinagsasabi ninyo, no? So, at least hindi na sila nang babash gaya ng dati. Dati nasabi ko lang na hindi pa ako sure about this, the change of system. Kasi nga, naghahanap ako kung ano yung sagot. I mean, ano yung problema? Kasi sinasabi nila sagot yun. Nung sinabi ko na gano'n, kinuyog ako, bash talaga. Reform, anti-Duterte ka. Paano nangyari? Ginawa nilang mantra na hindi, kailangan itodo natin yung bardagulan para mapansin yung reform kineme. And I think they failed to realize that it's not gonna work. You have to convince the most intelligent part of the of the society to agree with you. And if you're just going to limit your arguments with bardahan, with mag-i-insult kayo kasi hindi agree sa mga sinasabi ninyo, hindi lalaki yung movement. Diba? Imbes na i-polish nyo yung advocacy ninyo by opening up to real deal discussion, you choose to go this the route na sobrang cultish na yung behavior. 'Di ba? O paano lalaki yung advocacy ninyo? Pero ayun na nga, no. Ano yung gusto nila ngayong kaya nga niya, you have to be very careful on what is being given to you, no? Ngayon, you have to understand why people are concerned na ito yung mga taong nagsasabi na pro-reform daw sila, pero wala naman kami makitang bakas na naging pro-reform sila sa buong buhay nila. Alam mo yun? Dude, the proof of the pudding is in the eating. Kung congressman ka, sinasabi mong pro-reform ka, dapat nakita ng reforma sa distrito mo mismo. Punyeta ko, ang lakas mo magbigay ng pera, ilang milyon. Pagdating naman sa distrito mo, parang punyeta, kaya yung hospital sa inyo, walang tubig. Diba? Paano mo kami makakonvince pro-reform? Kaya simpleng bagay. Merong ibang intensyon, di ba, Princess Maui? Magsalita ka naman, mag-join ka kanina pa. Tuyo na yung lalabog namin dito. May nabanggit dito na DDS na kabaro natin, Miss Sas, na talagang dapat daw talagang baguhin yung constitution natin. Kaso mo, parang hindi red flag sa kanya na may money involved na at hindi naman people lang nag-iinfluence. Pero vocal siya for that chocolate. Okay lang naman, girl, na kumain ka ng chocolate kahit na ang ingredient nito ay mertiolate. So, alam mo yun, na parang wala namang pumipigil sa'yo. Di mag-pro-reform ka, problema mo na yan. Ang tanong ng kayan is, kailangan mo ba kumbinse? Well, kung kumbinsido ka naman na tama yung proseso nila, problema mo na yan. Kami, hindi kami kumbinsido na tama yung proseso nila eh. O ano gagawin mo? Babash mo na lang kami. Babardaguin mo na lang kami. O problema mo yan. Kami hindi ka namin babardaguin, mag-uusap-usap lang dito, magchichismisan lang kami. O ano ba, sa Rio family na pag-uusapan natin? Sure. Gamitin natin yung example ni Sas. Sa mga pro-reform nga, parang chocolate, may mga gusto ng reform na yung chocolate na may raisins. Yung iba ayaw. Kahit kami, kung ayaw ko ng may raisins, hindi mo ko mapilit. Ngayon kami, since matagal na kami nag-uusap tungkol sa chocolate na yan, hindi mo kayo pwedeng sabihin, babayaran kita, kainin mo na lang yung chocolate. Hindi, gusto ko munang makita. Gusto kong pag-aralan kung chocolate ba talaga yan. Ngayon, ayaw nyo kaming pag-aralan. Ang ginagawa nyo sa tao, basta kumain kayo. Bayad-bayad na lang to. Ayaw nila tayong magtanong kung yung chocolate ba na yun ay yung chocolate na ina-expect natin.
Oo, eto ba ay maganda sa kalusugan namin? Maganda ba ito sa kalusugan ng bata? Hindi ba sa kainin nyo na lang kasi sabi nyo gusto nyo ng chocolate? Kahit nung nakita namin, hindi naman mukhang chocolate. Pero gusto nyo, kainin na lang namin. Guys, kung pro-reform nga kayo, alam nyo na ang mga nasa pro-reform, nag-aaway-away kasi iba-iba lang gusto ng reform. So hindi gagana. Ginagawa nyo simple-minded yung mga tao eh. O magka-alas stress na, lipat na tayo sa Sanrio family para may share na ni Sas yung chismet piniin niya kay Atty. Trixie. Share naman siya. Titignan ko pa. Uy, padala ko kaya sa message. Princess Maui muna. Mag-participate ka, Princess Maui. Ano? Sabi ko. Oo. Bigla ko tuloy naalala, Miss Sas, na crush ko yung naka-Amsterdam mo na pangalawang kitten. Talaga ba? Sino yun? Di ba may 3 kittens? Oo, parang naka-Amsterdam daw na yung Miss Sas. Ay, talaga? Yun ang kasama ko sa Amsterdam, crush mo? Actually, Crush ko yung pangalawang kitten. kahit yung pangalawang kitten, gusto mo rin? Yung payatola, oo. Ay, yung kitten niya, Oo, yung pangalawa na Ano naman, yung third runner-up naman kasi, yung nakasama ko sa Amsterdam. Ay, yung third runner-up? Okay. Mm. Medyo okay na siya kasi medyo payatola na siya. Oh, alam mo na, Kasi alam mo yung mga pusa, pumapayat, tumataba talaga to pag pinapakain mo talaga to ng bonggang-bongga, no? Ay, may share ko lang, Miss Sas, may nagchika sa akin na puting Diyosa na naka-Amsterdam nga rin daw yan ni sino ba yun? Yung violet na dinosaur. Si Vivo. Vivora. Ay, updated si... Oo. Updated si Princess Maui sa Mindanao Family Saga. Nanonood ako. So, naka-Amsterdam daw ni Vivora yung si Nefertiti. And nung tinanggal daw yung chocolate, nung tinanggal yung kung ano man na tinanggal, may kasama daw na dahon ng malunggay, yung chocolate. Chika lang pa. Oo. Oo, tinusok-tusok ni Nefertiti si Vivora. Tinusok-tusok ni Nefertiti. Tapos, nung hugutin daw ang mic, ay may kasamang dahon ng malunggay or something. Chocolate. Tinusok-tusok, Nino? Ulitin mo, Tinusok ni Nefertiti si Vivora. Tapos, nung tinanggal na niya, may kasamang chocolate at dahon ng malunggay. Sabi ng... May korneto? Totoo ba yan? Sino ba nagkwento sa'yo na meron nangyaring tusok-tusok fishballs? Kasama namin ni Atty. Trixie dati. Charot! Basta. Totoo yan? Pero totoo yan? Bakit hindi ko alam yan? Atty. Trixie, share mo naman sa amin yung first lady eh. Ha? Hoy, wala akong alam dyan. Kasama na natin na Atty. Trixie ang nagsabi sa akin yan dati. Kasama natin dati. Ano ulit? Teka, hindi ko na-gets. Alam ko kung sino yung sinasabi mo, pero hindi ko na-gets kung anong ginawa. Hindi ko pinag-uusapan yung kay Daryl. Grabe kayo. Atty. Trixie. Ako magkukwento. Okay. Ano lang naman. Ano ba? Ito. Hindi. Ano lang naman kasi to, no? Ang kwentong gift gate. Ay, alam mo yung gift gate, Maui? Ka-age ka ba namin, Maui? Para malaman mo yung gift gate. Yung gift gate, napupuntahan ko yan sa SM South Mall nung araw. Oo, yes. May Angel's Breath, Angel's Gold, Angel's Giggles. Okay, kukwento ko. Okay. Kasi ganito, no? Nung nung debut ni Hello Kitty. Debut, syempre debut, no? Syempre pinakilala ka na sa sosyedad. Di ba may tawag dyan yung mga mayayaman, yung debut ganyan, la debut. Coming out ball. Yes. Mga debutang, ganyan, la debutang. Basta kailangan talaga, social climbing yung term, di ba? Syempre pinakilala si Hello Kitty sa debut niya, no? Lakad, ganyan. Yung mga nagsasabi dito, pag-usapan na lang daw yung mga seryoso. Kanina po kaming nag-uusap ng seryoso. Hours and a half. Pwede ba? Anyway. Anyway, so, debut, di ba? Aroy na. Ayan. Mukhang nagugulat. Internet mo. Siyempre nandun lahat, di ba? Nandun sa sa debut. Ang lahat, pati na si Galema, si Suma, si Darna. lahat ay nandun. No? Si Rainbow Bright, ganyan. Tapos, ito si Trix naligaw. So, naligaw na lang siya, nagising ng isang araw. Ay, shit, ano ba ako? Am I on acid? Kasi syempre, no? Syempre, nandun nakita niya, bakit nandito si Hello Kitty character? Si Galema, ganyan. Tapos, syempre, debut yun ni Hello Kitty. Si Hello Kitty, nakita niya na
bewildered ito. Siyempre, naliligaw ng landas ito si Trixie. Asan ako? Ano ba to? Bakit may mga characters? Ganyan. So, pero, Bakit ako nasa loob ng cartoons? Oo nga, nasa nilapitan siya ni Hello Kitty. Eh, Hello Kitty, malambing kasi si Hello Kitty. Kasi di ba, cute-cute, ganyan. Tapos, tapos, kinis siya. Tapos si Attorney Trixie, ginanya, kinis siya ni Hello Kitty. Kasi siyempre Hello Kitty, di ba? Hello! Di ba, Hello Kitty? Tapos siyempre, kinukomport siya ni Hello Kitty. Hello! Tapos sabi ni Trixie, oh my God, nasan ako? Sabi ko. Kasi siyempre, bakit? Ano nakakapasok? Puro kami doon si nandito. Asan ako? Ba't ba na yung cartoon? Tapos si Galema. Ay! Ano yan? Ganyan. Ganyan. Parang, bakit may nakapasok dito sa Cartoon World? Ganyan. Tapos si Hello Kitty. Ganyan. Bakit may real human being? Dapat 2D lang. Dapat 2D ka lang. Diba? Siyempre si Galema. Siyempre si Galema. Eh si Galema kasi, ano siya yung tipo, what's mine is mine. What's yours is yours. Ay, what's yours is also mine. Ganon. So ngayon, parang siyempre territorial kasi mga ahas, no? Galema, di ba? Territorial. Tawag sa 360. So ngayon, siyempre na-activate ang animal instinct. O ngayon, sabi niya, ay, Kumana siya. Si Galema. Sabi niya, ay nako. Si Galema. Ay nako, patayin na yung television, no? Para, kasi nga, makakapunta ka lang dun sa Cartoon World, pag pinubuksan mo yung television. Kaya gano'n, kasi si Trixie kasi, mahilig yan na matutulog siya, na nakabukas yung TV. Kaya napasok siya dun sa Cartoon World. So ngayon, sabi ni Galema, nakita niya, bakit ito si Hello Kitty masyado namang malambing dito sa trespassing, ganyan. Pinapatay ang TV. Namatay yung TV. Bumalik ka sa real world, see? Nag-teleport. Hindi Galema talaga ang fan at nilalambing ni Hello Kitty. Siya lang ang number one. Hindi naman. Depende sa okasyon. Kasi minsan kasi, Coco, no? Alam niyo yung catnip? Alam niyo yung catnip, di ba? Catnip. Minsan kasi, pag naka-catnip si Hello Kitty, tapos syempre si Galema na rin, no? Kasi nga, what's mine is mine, what's yours is also mine. So pag naka-catnip si Hello Kitty, okay lang yan, kahit everybody else. Pero pag hindi naka-catnip, syempre, Normin, kayo lahat, no? Parang, cartoon na nga tayo, bakit gusto mo pa ng 3D? Di ba ganon? Pero yung kokoloko eh. Kailangan you have to understand to speak the language of cartoon characters. So ayun, pinapatay yung TV, nawala tuloy, so nakabalik ng real world si Trixie, no? Tapos, Adventures of Dora, no? Parang Alice in Wonderland daw. So, actually, para siyang shake, rattle, and roll. Masyado naman maganda yung mga... para siyang shake, rattle, and roll 1, ang Frigidaire. Brand. Yan yung gumaganyan-ganyan sa Frigidaire eh. So, alam niyo na ang story kung bakit Force Lady, no? Kaya siya na Force Lady, kasi na-force siya edition sa TV. Na-force siya sa TV. Oo, na-vote out siya ni Big Brother. Sa bahay ni Kuya, gano'n. So, alam niyo na, okay. Bahala na kayo umintindi, no? Hello? Anyway, ang ating mga last points of reflection. Meron pa bang gusto umakyat? Wala na, hindi na ako nagpapaakyat kasi pag umakyat na tayo, baka umabot tayo ng alas 6. Sarado naman tindahan, last order na. Okay. Ayan. What now? What will happen next? Well, actually, ito yung tanong kanina ni Cass, ni Inel. How this will pan out in the next coming days, you think? And what should we do as responsible citizens? Ayan. Ang tingin ko. Sorry. Ang tingin ko dyan, as responsible citizens, number 1 is ipapakalat natin yung information about charter change. Kasi yun yung talagang, ang puntirya ni Presidente, former President, is really the charter. Yun yung danger. Ni-raise niya yun.
hindi, kumbaga yung mga revelations, alleged revelations are an aside. Parang yung mga kwento niyang napanood ko yung mga sumasayaw na babae, mga ganon. The important thing that we must focus on is information on the charter. Hindi kasi madali yon. Ang hirap mag-explain, lalong-lalo na, let's say, dun sa mga 4Ps. Paano mo i-explain sa kanila na huwag kayong pipirma kahit bigyan kayo ng 2,000? So, assuming na may signature campaign pa, ha? Number 2, if ever tanggapin ng COMELEC yung petition, kailangan pa rin ng information, tututukan natin yan. Kasi kung tinanggap ng COMELEC, malaki yung possibility na magkaka-referendum yan. Assuming na referendum at hindi plebiscite, ha? Kasi ang plebiscite, yes or no. Ang referendum, yung mga provisions, isa lang naman, o dalawa lang ang dito. Number 3, posibleng umakyat yan sa Supreme Court. Kasi nga may issue on whether or not, gago dami, whether or not complete yung RA 6735. Kasi kung hindi siya complete, then hindi dapat tumuloy yan sa referendum. Loko-loko dali, tanggalin nyo kayo kay Don't do that daw. Don't. Hindi, si Hello Kitty kasi mahilig bumila kasi pusa. Ay, first lady, kasi meron yatang isang first lady na mahilig maganon-ganon. Tapos marami na siyang wrinkles. Diyos ko, insecure yung sa ganda ng ating first lady ngayong gabi. Grabe, mahiwaga talaga dyan sa Hello Kitty land. So hindi, ang participation natin in the next few days is this. It's not politics, it's the Constitution. Huwag tayong magpapadistract. Yung Constitution, stop charter change. Ito. And of course, kailangan i-explain din natin sa military at sa PNP because na-challenge sila so they have a role. Our role is to be able to explain it to them and indicate na may danger not to the public, may danger sa atin because we are losing choices if this thing is going to happen. And if we have to illustrate dun sa mga personalities ng mga taong involved, i-illustrate natin. Like, would you trust these people currently in Congress and in the Senate siguro to handle charter change? Mapapagkatiwalaan ba natin sila na Constituent Assembly? Siguro dapat nagde-demand din tayo. If you're even thinking about changing the charter, dapat may proseso. Ang unang proseso niyan is full information campaign at dapat at least 1 year yan. Bakit tayo ginamadali? Yes. Bakit tayo kailangan umura-urada? Alam natin na a lot of people aren't at the level of education na maiintindihan nila yung saligang batas. So, doon pa lang po sa basic charter, hindi nila naiintindihan. So, ang dami mong i-explain. Yes, sir. Tapatapusin na, Attorney Trixie, kasi tayo pa last words tayo. Para tayong? Tapusin mo na yung sinasabi mo kasi pa last words na tayo. So, so that's it. Yung our job is to disseminate the information, number 1, and that's to the general public and to specifically the PNP and the AFP. The second is that we be ready for a referendum to vote no. And the third is to take to the streets if it comes to that. Kasi kung hindi gumalaw ang AFP at PNP, sabi ni Presidente Duterte, then in all likelihood, we will have to take to the streets. Magrarally-rally, kasama din daw natin siya doon. So, ready dapat tayo pagka nangyari yon. Yung readiness na yun includes yung willingness to be there at saka prepared tayo for the consequences. Mawu-water cannon tayo, okay lang ba sa iyo yun? I'm sure. So yung mga ganyan. It has come to this. Yun yung ibig sabihin din ni Presidente Duterte. Nandito na tayo sa point na of divergence. Na the government must act on this, must understand na alam na natin yung ginagawa nila, alam na natin yung mga plano nila, tigil-tigilan nila. Pag hindi sila tumigil, then we will be forced to take actions that are within our rights as citizens of the Republic. But that when they take action against the citizens, may consequences din yun. Dapat naiintindihan din ng taong bayan na maabot tayo dito sa punto na those actions may become inevitable. Yun lang. Yan. Princess Maui, sino mo una? Princess Maui, Kuya Miko? Well, aside from, of course, medyo mayroon tayong malaking responsibility na i-share sa taong bayan yung alam natin na medyo risky itong i-push or risky itong plano na baguhin yung ating constitution kasi hindi naman natin mapagkatiwalaan nga yung mga nagpo-push nito na hindi naman talaga tayo, no, as the Filipino people, kundi yung mga politiko lang. Maybe we have to let everyone know na napaka-peligroso din na ang Pangulo natin ay hindi natin mapagkakatiwalaan ng kanyang mga decisions because sa isiniwalat ni PRRD na paggamit niya ng mga forbidden or prohibited substances na yan. And dapat maintindihan din ng taong bayan na delikado talaga yung kanyang pamumuno at delikado yung sitwasyon natin kasi hindi magiging tama yung lahat ng gagawin niya dahil may influensya ng mga Correct. Kuya Miko? Ako, I think pagkatapos kong panoorin yung speech ni PRRD, I think this is really the start of something. Una,
Huwag nating sayangin yung momentum. Itong momentum na initiate ni PRRD. We need to do follow up. We need to really inform, to say our piece, our opinion, and everything. Pangalawa, we should be vigilant. We need to be, kailangan makialam tayo and we need to be vigilant. Tingnan kung anong nangyayari sa barangay nyo. Kung meron kayo nakikitang kababalaghan, take a picture and post it online. If you can send it to people na merong following, kasi sila Ma'am Joey and everyone, please send it para ma-disseminate natin na ito na yung nangyayari sa mga lugar-lugar. Kasi grassroots level nangyayari. And also, basahin lahat ng pinapapirmahan sa inyo, lahat talagang maging vigilant sa mga bagay-bagay because there are schemes na ginagawa ng mga nagsusulong nito na hindi natin alam kung ano pa yung gagawin nila. So, importante. And third, I think it's important to talk with people na kakilala mo. Pag i-discuss nyo yung mga alam nyo at kung anong mga alam nila, inform them kung ano yung alam nyo sa nangyayari para at least aware sila. And at least sa maliit na bagay na yun, we will baka magkaroon ng domino effect at i-inform din nila yung mga kakilala nila. This is the people's initiative. Tayo ang mag-initiate since nakikita natin na may parte ng gobyerno o ang gobyerno natin ay hindi ginagawa yung gusto natin. Then let's do it ourselves. Yan. Sas, ang cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay. What can you say about today's turn of events? Well, today's turn of events ay very shocking. To be honest. Dahil hindi ko alam na ganun pala kagrabe yung mga bibitawang salita ng mga Duterte. Okay? The brothers. Lalo na si Baste. I never thought that Baste has that kind of fire in him. I know that he has that fire in him. Sure. But I didn't know na... Baste for senator. Yeah. but I didn't know that he has that kind of fire in him. Matalino yan si Baste. Baste is pro-political reform. Kausap ko na yan before, nag-uusap nung nasa Davao ako, nag-uusapan namin, federal system, parliamentary system, alam niya yan. But the thing is, babalik uli ako sa analogy. Hindi lahat ng kung ikaw ay gusto mo ng chocolate, hindi lahat ng chocolate bar, na hindi lahat ng bar na nakalagay ng chocolate, ay dapat kainin mo without reading the ingredients. First, reading children is fundamental. So wag nung guluin ang sambayan ng Pilipino na i-reduce nyo ang issue na either you're pro-reform or not pro-reform because that is not the issue here. The issue here is niloloko nila ang taong bayan gamit ang mga pinaghirapan ninyong pera. Yes. Hindi po yan sign ng isang reformist na tao. Yan po ay isang sign ng manggagancho. If you cannot tell the difference, there's something wrong with you. Next point. Siyempre sabihin naman nila, no, na, ano naman, the means justifies the end. Alam mo yung mga ganitong mga slogan, Attorney Trixie, no? Ito yung mga halata talaga hindi nila alam yung pinagsasabi nila. The means can only the ends can only justify the means if the ends are clear and well laid out. Hindi mo pa sasabihin, nabibigyan mo ka ng nebulous end and then every means will be okay. It doesn't work that way. The ends justifies the means is an ethical standpoint. And ethics requires judgment. And judgment requires discussion of nuances. Doon na papasok yung pagbabasa ng fine print. Ng chocolate man yan o ng pinapipirmahan sa inyo. Hindi ito usapin na kailan tayo makakakuha ng mga politiko na gusto ninyo, na magaling, na 100% pure, na may busilak, may ganyan. It will never happen. Do not reduce the situation into an all or nothing thing. Ang usapin dito ay alam na namin na walang politiko na 100% busilak ang puso, dalisay, etc. But what we have right now in front of us ay garapalan. Alam mo na niloloko ka, binubudol ka, harap-harapan. Tapos,
aanga-anga ka pa dahil binigyan ka ng bar na nakalagay ay chocolate at kinakain mo naman. Next. And this is my last emerald. Kailangan balikan niyo yung story na The Emperor's New Clothes. Hindi ba? Balikan nyo yan. These simple stories actually tell us very poignant things about life. Sa Emperor's New Clothes, may mga swindler na weaver na ang sinabi nila na sila ay maghahabi ng pinakamagandang robe, damit sa hari na made of the finest gold, etc. At ang makakakita lamang at napaka-mysterious ng damit na ito dahil ang makakakita lamang ng damit na ito ay yung hindi bobo. So what happened? They actually naghabi sila ng damit sa hangin. At walang taong gustong magsabi na wala silang nakikitang damit dahil sinabihan sila na pag hindi mo nakita ang damit, ikaw ay bobo. How did the story end? The story ended na may isang bata at sinabi niya, wala namang suot yung hari. And that started everything. And that's what Duterte is doing in his speech. And isipin ninyong mabuti ang ginagawa ng mga ito. Dahil whatever that they're going to do right now will have an impact for the years to come. Di ba? Si Baste, gusto ko yung speech ni Baste kasi si Baste yung speech niya well-rounded yun. Na-happy nga ako, sabi niya na you're putting the lives, innocent lives at stake. Yung sa EDCA, di ba? In danger, putting a lot of innocent lives in danger. And that is the same thing. This is the government that added 4 more US bases in the country. At kung hindi nyo alam, yung Economist Intelligence Unit report, tayo ang number 1 in danger in the region. Meron tayong existential threat, kumbaga. And you want us to trust these people who put us into this kind of situation? My Lord, my God, gaano ba kasarap yung chocolate na pinakain sa inyo at nahumaling kayo at hindi ninyo binasa ang fine print na ang tunay pa ng laman ng bar ay Dora Rat Killer. Maraming salamat po. Ay, may natatawa ako example, hindi lahat ng laman ng lalagyan ng ice cream sa ref nyo ay ice cream. Minsan prito isda. Minsan kapag yan ng cookies, hindi ang laman ng cookies, di ba? Mga sinulit pala at saka karayon. Di ba? Maganda naman yung fast. Well, anyway, ako actually mabilis lang yung aking we are now at a very, in a very dire situation. Oo, na sobrang yung, hindi ko na-imagine na magkakaroon tayo ng sitwasyon na mas grabe pa doon sa sitwasyon bago nahalal si PRRD, bago siya mahalal maging Pangulo. Hindi yun yung ina-expect ko dito sa administrasyon na to. And kagaya nga ng sinasabi ko sa lagi-lagi every time I have an opportunity to speak in front of you, refuse to be bobo. Okay? At pigilan nyo rin na manatiling bobo yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, pamilya ninyo, i-educate nyo sila kung ano yung nangyayari. The only thing that we can do is to improve public consciousness. At hindi yan magagawa lang ng teacher mo ng or kung sino man. You have to do it. You have to do it. And you have to be very patient. Okay? Yung sa social media, nagbabangayan tayo or whatnot, merong mga murahan-murahan or whatever. But please do not forget that whenever you're going to engage, it has to be meaningful. Bakit mo ginagawa to? Ano ba yung punto? At bakit kailangan gawin? Diba? Yung mga tinatawag nilang mga DDS is actually a very special breed of political animal sa political landscape natin. Bakit? Kasi, for the longest time, meron tayong parte ng population na kayang i-express exactly kung ano yung gusto niya para sa bansa niya. And keep that fire burning. Yun ang sabi niya, kasi mga diehard kayo ni Duterte, ganyan. Sa totoo lang, we do not
yung mga na-appreciate yung mga Duterte and the politics that they represent. Hindi naman mga followers ni Duterte yan na just because follower lang eh. Because there is something that they did, our aspirations that they represent. So that is why we think this way. And ngayon na nakaharap tayo dito sa sitwasyon na kailangan natin yung impluwensya ng boses natin na maging malakas at makarating sa dapat makarating, now is not the time to sleep on it. Speak up. Mali ang People's Initiative, niloloko nito ang sambayanan, nire-rape ang kaban ng bayan, nanloloko itong magkakuntsaba na to sa House of Representatives para gaguhin tayo at ilagay ang bansa na to sa isang sitwasyon na kung saan pare-parehas tayong mabubulok. Tigilan natin yun. Huwag nating hayaan na maging ganun. Okay? So, parang wear it with badge of honor, no? DDS kami kasi naiintindihan namin yung gusto namin mangyari dito sa bansa eh. Ayaw naming maging kami. Ayaw naming maging ayuda republic itong bansang to. And Bongbong Marcos is leading this country to be an ayuda fucking nation. At hindi kita mapapatawad, Bongbong Marcos, kapag ka nagtagumpay ka dyan. Diba? At hindi ko rin mapapatawad yung sarili ko if I'm not going to do anything. And I hope all you guys take it as a responsibility. We cannot allow this country to be ayuda nation. Yun lang. Okay? Tulog na tayo? Sasarado na natin ang tindahan? Ayun. So mga umakyat at nagre-request ay punong-puno po talaga ang tindahan natin ngayon. So next time na lang po kayo umakyat. Promise, pagbibigyan ko kayo next time. Pero tonight, matulog na tayo at 3:30 na. Ayan. Bye! Thank you sa Attorney Trixie, Kuya Miko, Princess Maui.